Naiputok mo sa loob. La, congrats. Tatay ka na. Hindi, joke lang, sir. So, pag-usapan mo natin ang emergency contraception. Para saan po ba ito? Paano po ba ito gawin? Kapag po ba nag-take nito, mabubuntis pa rin po ba si Mrs.? Nakaka-abort po ba ito ng baby? Ano po ba yung posibleng side effect kapag nag-take nito? So, pag-usapan po natin yan. So, if you do like my content, mga madam and sir, no, just don't forget to please like, share, and subscribe sa aking YouTube channel po, my new Facebook page, Instagram, and TikTok. Maraming salamat po. God bless! So, una po sa lahat, hindi po nakaka-abort o nakakalaglag ng baby ang pag-take ng ECP. Bakit, mga madam and sir? Ang pag-take po ng ECP ay dine-delay lamang nito. Delay. Yes po, hindi po agad pinalalabas ang inyong itlog para hindi po sila magkita. Yung tamod ni sir at yung itlog nyo, kasi kapag nagkita at nag-unite, yun ay mafa-fertilize egg. Ibig sabihin, kayo po ay mabubuntis. Ngayon, kung hindi naman po makita kasi ni sir, kahit sa ang sulok dyan, nag-release man siya, pero hindi naman po, wala pong itlog na nakita inindyan, okay? Inindyan ka ni ma'am. So, kung wala siyang makita, walang pregnancy magaganap. Okay, ngayon, kung kayo naman po ay na-fertilize na ang inyong egg, nag-meet na ang inyong sperm at ang egg cell, nag-unite, infertilized egg na sila, ma-abort po ba ang baby? Ayon naman po sa studies, wala naman po itong epekto kung sakaling kayo po ay nagdadalang tao na. Kasi hindi rin naman po ito makakalaglag ng inyong baby. The next thing na gusto ko lang din po linawin sa inyo about emergency contraception is what it is used for emergency use only. So ito na po yung term ha, emergency use, hindi po siya for monthly use. Yes po, meron po tayong tinatawag na birth control pills. Yes po, yun po yung iniinom nyo daily at the same time. Bumababa lamang po yung effectivity rate nito kapag kayo ay nakakalimot ng isa, dalawang beses. Yes po, ito na po yung malaki ang tsansa na kayo po ay magbuntis, lalong-lalo na kapag merong unprotected contact. So ngayon, kung kayo po ay nakalimot, dyan na papasok si USP method. Pero wag nyo naman po gawin na lagi po kayong limot. Okay? Lagi po kayo, kasi kung lagi po kayong limot, hindi po para sa inyo ang birth control pills. Pwede po kayong kumonsulta sa ating mga OBGYN para magpalit po ng another contraceptive methods na pwedeng swak sa inyo. Kasi lalo na kung kayo po ay makakalimutin, hindi po para sa inyo ang birth control pills. Lamang po, bago po tayo mag-self-medicate, mas mainam pong magpakonsulta muna sa inyong mga OBGYN before trying this USP method, lalong-lalo na kung kayo po ay may edad 35 pataas. Kasi ito po ay isang hormonal pill na makakaapekto lalo na sa inyong health. So, paano po ba gamitin itong tinatawag na USP method? No, kung kayo po ay may ginagamit na oral contraceptive pills, kailangan po na kayo ay uminom ng 4 na pirasong oral contraceptive pills within 72 hours na kayo ay merong unprotected contact. Okay? So, kasi kapag lampas na po ng 3 araw kayo ng unprotected contact at kayo ay uminom ng tinatawag na USP method, ginamit nito, posibleng hindi na po ito umepekto. Next, pagkatapos po ng 12 hours, kailangan nyo pong ulitin, uminom ng 4 na oral contraceptive pills. For example po, mga madam and sir, uminom po kayo ng 7 a.m. ng 4 oral contraceptive pills. Kailangan po, after 12 hours, kailan yun? 7 p.m., uminom po ulit kayo ng another 4 oral contraceptive pills. So, ibig sabihin, ang total na po ay 8 oral contraceptive pills. So, syempre, ito po ay hormonal pills, mga madam and sir. Pwedeng makaranas ka ng pagkaliyo, pagkasuka, okay? Kapag kayo ay sumuka within 2 hours after nyong i-take yung 4 na oral contraceptive pills, kailangan nyo po yun ulitin. Aside sa pagkahilo, pagsusuka, pwede po kayo makaranas din ng pananakit ng ulo, pananakit ng inyong boobs.
And even po yung changes ng inyong menstrual cycle ay posibleng magbago. So, kailan nga ba dapat gamitin ang USP method? Kapag po kayo ay walang ginagamit na contraceptive, any method, ano? Kapag po napunit yung kondo nang hindi sinasadya, or sabi natin kapag naman po na-release ni sir, nang hindi rin po sinasadya, pumalya ang kanyang withdrawal method. Kapag po kayo ay nakalimot, uminom ng higit 3 beses ng oral contraceptive pills, o kapag naman kayo ay gumagamit ng progestin only pills tapos late po kayo ng 3 to 4 hours, kailangan nyo rin po gumamit ng USP method. Higit sa lahat, kung kayo ay injectables, wag din po kalimutan kung kayo ay late ng 1 buwan na, kailangan nyo rin po gumamit ng USP method. So paalala lamang po, mas mainam pong gumamit ng birth control pills rather than using emergency contraceptive pills. This is for only emergency. Huwag po natin gawin pang buwan-buwan. Maraming salamat po. God bless!